Isang batang babae ang nakasaksi sa brutal na pagpatay sa kanyang mga magulang. Sa halip na tuluyang matakot, You killed Don Luis. ginawa niyang dahilan I ang want to be trahedyang there. iyon para maging isang bihasang asasin. Pagkalipas ng maraming taon, bumalik si Cataleya bilang isang napakahusay at mapanganib na hitwoman. Isa-isa niyang tinutugis ang mga taong konektado sa kanyang nakaraan habang unti-unti siyang lumalapit sa tunay na taong responsable sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Ngunit habang lumalalim ang kanyang paghihiganti, mas lalo rin siyang hinahabol ng mga awtoridad at ng makapangyarihang kriminal na matagal na niyang tinutugis. Sa video na ito, ikukwento natin ang buong takbo ng Colombiana, 2011, sa Tagalog, kasama ang mahahalagang pangyayari at ending ng pelikula. Nagsisimula ang kwento noong taong 1972 sa Bogota, Colombia. Nagpapalam si Don Luis sa isa sa kanyang mga inaanak, si Fabio Restrepo. Gusto nang umalis ni Fabio sa negosyo ng kartel. Pagkaalis ni Fabio, inutusan ni Don Luis si Marco na patayin siya. Ngunit nararamdaman na ni Fabio ang maaaring mangyari. Kaya dali-dali siyang umuwi sa kanyang pamilya upang mailabas sila ng bayan. Pagdating sa bahay, kinuha ni Fabio ang isang microchip mula sa kanilang family photo. Ibinigay niya ito sa kanyang anak na si Cataleya. Tinawag niya itong passport niya. Isinulat niya ang isang address para sa kanya. Sinabi niyang dapat itong ipakita sa lalaking nasa gate. Pagkatapos, ibinigay niya sa kanya ang kanyang kwintas na may bulaklak. Sinabi niyang ipinapaalala sa kanya ng bulaklak ang mga orchid ng kanyang ina. Kaya pinangalanan niya si Cataleya mula rito. Mas maaga kaysa sa inaasahan, dumating ang mga tauhan ni Don Luis at hinarangan ang kanilang paglabas. Kaya sinabi ni Fabio kay Alicia, ang ina ni Cataleya, na ihanda ang mga armas. Kailangan nilang lumaban. Bago siya sumama kay Alicia, sinabi niya kay Cataleya na mahal niya ito. Ganon din ang sinabi ni Cataleya sa kanya. Nagpaputok ang mga tauhan ni Don Luis. Pinanood ni Cataleya habang nagmamadaling bumaba ang kanyang mga magulang upang pabagsakin ang kanilang mga kalaban. Habang sinusubukan nilang ipagtanggol ang kanilang bahay, napatay ang mga magulang ni Cataleya. Pinatay sila sa harap mismo ng 9 na taong gulang na batang babae. Nakita niyang dumating si Marco at kinausap ang bangkay ni Fabio. Sinabi niya sa katawan ni Fabio na walang sino man ang umaalis kay Don Luis. Itinutok ng isa pang tauhan ni Luis ang baril sa kanyang ulo, ngunit pinigilan siya ni Marco at pinapante sa ibang lugar upang gawin ang kanyang trabaho. Maingat na kinausap ni Marco si Cataleya. Sinubukan niyang ipakita kay Cataleya na masamang tao ang kanyang ama. Tinanong niya kung ano ang gusto niya. Ngunit masakit siyang ginulat ni Cataleya nang saksakin niya ang kamay nito. Sinabi niya na gusto niyang patayin si Don Luis. Agad siyang lumabas ng bahay sa pamamagitan ng bintana. Nilunok niya ang microchip. Tumakbo siya para iligtas ang kanyang buhay, ngunit hinabol siya ng mga tauhan ni Don Luis. Hinabol nila siya sa mataong bayan. Mabilis siyang dumaan sa mga kalye. Nakasingit siya sa kanilang pagkakahawak na parang madulas na igat. Kalaunan, dumulas siya papunta sa isang maliit na bangkita. Nawala niya ang mga humahabol sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Cataleya mula sa isang manhole. Sinunod niya ang mga bilin ng kanyang ama. Dinala siya ng isang sundalo sa loob ng isang gusali. Doon, tinanong siya ng isa pang lalaki sa isang opisina. At doon, isinuka niya ang laman ng kanyang tiyan. Ipinakita niya sa lalaki ang chip na ibinigay sa kanya ni Fabio. Matapos itong ikarga sa kanyang computer, pansamantalang pinaalis ng opisyal ang kanyang mga tauhan. Tinanong niya si Cataleya kung alam ba niya kung ano ang ibinigay niya sa kanya. Tinawag ito ni Cataleya na passport. Agad siyang isinakay sa isang pribadong eroplano. Dinala siya nito sa Miami. Matapos makuha ang lahat ng kanyang mga papeles, nagpaalam si Cataleya at pumunta sa banyo. Pagkatapos, palihim siyang nakatakas mula sa opisyal. Pumunta siya sa isang istasyon kung saan sumakay siya ng bus papuntang Chicago. Pagdating doon, sumakay siya ng tren papunta sa isang partikular na address. Sinusubukan niyang hanapin ang address na isinulat ni Fabio para sa kanya. Mabuti na lamang at may isang lalaking nakinig sa kanya. Agad siyang pumunta kay Emilio upang ipaalam ang tungkol sa kanyang bisita. Ngunit abala si Emilio sa pagpapahirap sa isang tao.
Hindi niya pinansin ang lalaki hanggang sa may sinabi ito kay Emilio. Sinabi niya rito na ang kanyang bisita ay isang taong nagngangalang Catalea. Maya-maya, nakita ni Emilio si Catalea. Agad siyang nagmamadaling lumapit upang yakapin siya. Nagkaroon sila ng isang nakakaantig na pagkikita. Umiyak siya sa mga bisig ni Emilio, ngunit tiniyak nito sa kanya na ligtas na siya. Kinabukasan, nagising si Catalea sa isang silid. Pumunta siya upang makipagkita kay Emilio sa dining room. Doon, nakilala niya ang kanyang lola. Pinuri ng kanyang lola ang kanyang magagandang mata. Tinanggap siya nito sa bago niyang tahanan. Habang naghihintay ng almusal, may nalaman si Catalea tungkol sa silid. Nalaman niyang ang silid na tinulugan niya ay pag-aari ng kanyang namatay na pinsan. Pinatay ang kanyang pinsan. Matapos marinig na naparusahan na ang pumatay, may sinabi siya kay Emilio. Gusto kong maging killer. Sinabi niya rito na gusto niyang maging isang mamamatay tao. Matutulungan mo ba ako? Tinanong niya kung matutulungan siya nito. Oo. Pumayag itong tulungan siya. Makalipas ang ilang sandali, ipinasok ni Emilio si Catalea sa isang paaralan. Magsisimula siya sa susunod na Lunes. Matapos ayusin ang kanyang admission kasama ang principal, isinama siya ni Emilio sa isang restaurant. Ngunit nagalit si Catalea sa kanya. Ipinaalala niya rito na gusto niyang maging isang killer. Tinanggihan pa niya ang paaralan dahil wala raw itong maituturo sa kanya. Sa paniniwalang hindi siya tutulungan ni Emilio, may sinabi si Catalea rito. Sinabi niyang siya na mismo ang gagawa nito. Biglang naglabas ng baril si Emilio. Binaril niya ang isang random na gumagalaw na kotse. Dahil dito, napalingon ang driver at bumangga sa isang fire hydrant. Nagsimulang magpanik ang lahat ng tao sa paligid. Ginamit ni Emilio ang pangyayari bilang halimbawa. Tiniyak niyang tuturuan niya si Catalea kung paano maging isang killer. Ngunit sinabi niyang mamamatay siya sa loob ng 5 taon. Dahil gusto ni Catalea na maging isang killer, pinayuhan siya ni Emilio na matuto ng iba't ibang bagay. Kailangan niyang malaman ang mga bagay bukod sa kung paano humila ng gatilyo, lalo na ang psychological aspect ng mga tao. Para rito, kailangan niyang matutunan ang mga pangunahing bagay sa isang paaralan. Kaya ipinakita niya sa kanya ang dalawang pagpipilian. Isang baril na kumakatawan sa paraan ng isang killer, at ang kanyang school bag na kumakatawan sa psychology. Habang dumarating ang mga pulis sa lugar, hinimok ni Emilio si Catalea na pumili ng isang panig. Pinili ni Catalea ang kanyang school bag. Masaya sa naging resulta, agad na itinago ni Emilio ang kanyang baril. Pagkatapos, umalis siya kasama si Catalea. Makalipas ang humigit kumulang 15 taon, isinabog ni Catalea ang isang sasakyan patungo sa mga pulis. Lumabas siya rito na amoy ng alak. Agad siyang inaresto ng mga pulis. Ngunit nagbiro-biro siya, na nagpapakitang lasing na lasing siya. Kinaladkad siya ng mga pulis papunta sa kanilang istasyon. Doon, siningil siya ng opisyal na humahawak sa kanyang kaso. Kinasuhan siya dahil sa pagmamaneho habang nasa impluwensya ng alak. Kinasuhan din siya dahil sa pagsira sa ari-arian ng mga pulis, ngunit nahihirapan siyang panatilihin ang kanyang focus. Halos masuka siya sa mesa ng opisyal. Kaya inilagay siya ng mga pulis sa isang selda upang doon matulog ng gabing iyon. Nang gabing iyon din, may nahuling kriminal na dinala sa loob. Si Genaro Rizzo ay dinala sa parehong kulungan upang doon matulog ng gabing iyon. Pagbalik ng mga pulis sa kanilang mga pwesto, nagpalit ng damit si Catalea. Ginamit niya ang kanyang hairpin upang buksan ang pinto. Pagkatapos, kumuha siya ng kutsara mula sa kanyang kape. Pumunta siya sa electrical room. Doon, binuksan niya ang vent. Naglagay siya ng delayed mechanism upang mapahinto ang fan sa loob ng vent. Nang malagpasan niya ang unang malaking hadlang, pinatumba niya ang isang pulis. Pinatumba niya ang pulis na nakatalaga upang bantayan si Rizzo. Ginamit niya ito upang makapasok sa private cell. Pagkatapos, kinuha niya ang baril ng pulis. Ginamit niya ito kay Rizzo at inutusan itong tanggalin ang mga butones ng kanyang damit. Pagkatapos, binaril niya ito. Nagising sa ingay ang mga pulis, sumugod ang mga pulis sa selda ni Rizzo. Ang tanging nakita nila ay ang pulis na pinatumba, kasama ang baril nito. Kaya inaresto nila ito. Pagkatapos, sinuri nila ang bangkay ng kriminal. Napansin nila ang isang guhit ng bulaklak sa kanyang damit. Agad silang naghiwa-hiwalay at hinanap ang salarin sa buong kulungan.
Ngunit naiwasan ni Catalea na makita. Bumalik pa siya sa kanyang selda sa tamang oras. Nagpalit siya ng damit bago makarating ang mga pulis. Kinabukasan, dumating sa Chicago si Agent Ross, isang FBI agent. Dumating siya upang imbestigahan ang pagkamatay ni Rizzo. Ang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang guhit ng bulaklak sa bangkay. Ito ay dahil naabisuhan siya tungkol sa ilan pang katulad na kaso. Kaya pumunta siya sa istasyon. Samantala, pinalaya ng mga pulis si Catalea mula sa selda. Ipinaalam nila sa kanya na haharap siya sa korte makalipas ang 10 araw. Ito ay dahil sa kanyang ginawa na DUI. Kinuha nila ang kanyang fingerprint, ngunit nang umalis siya sa istasyon, itinapon ni Catalea ang fingerprint glove. Nakasuot siya ng fingerprint glove. Binago niya ang kanyang itsura. Samantala, sinuri ni Agent Ross ang crime scene. Inutusan niya silang kunin ang listahan ng mga taong pumasok at lumabas sa police station. Gusto niya ang listahan mula sa nakalipas na 24 na oras. Si Catalea naman ay nakipag-ugnayan kay Emilio gamit ang isang payphone. Sinabi nito sa kanya na mayroon siyang trabaho para sa kanya sa loob ng 2 araw. Matapos magsagawa ng masusing pagsusuri si Agent Ross, may napag-isipan siya. Napag-alaman niyang sinusubukan ng killer na mag-iwan ng mensahe. At ang mensahe ay hindi para sa kanila. Kaya sinabi niya sa mga pulis na ilagay sa front pages ang mga kakaibang pagpatay. Gusto niyang ilagay ang mga ito sa unang pahina ng mga newspaper. Sa isang lugar sa Miami, pumunta si Mr. Richard, isang CIA agent, kay Don Luis. Ipinakita niya rito ang mga headline ng newspaper. Ngunit tinawag ito ni Luis na isang coincidence. Hindi naniwala si Richard sa kasinungalingan. Mahigit 20 na ang mga pagpatay na may guhit ng orchid sa kanilang dibdib. Kaya tinanong niya si Luis tungkol kay Fabio. Ipinaalala niya kay Luis na pinayagan siya ng CIA na magtayo ng base sa Miami. Pinayagan nila ito sa halip na ikulong siya, sa kondisyon na magiging transparent si Luis sa kanila. Bago umalis si Richard, inutusan niya si Luis na alamin kung sino ang gumagawa ng kaguluhan. Agad na dumating si Marco. Pinagalitan siya ni Luis dahil hindi niya nalipol ang buong pamilya ni Fabio. Galit siya dahil hindi sinunod ni Marco ang utos niya 15 taon na ang nakalipas. Pagkatapos, inutusan niya si Marco na ayusin ang lahat. Kalaunan, bumalik si Catalea sa kanyang base. Nagayos siya ng sarili. Pinanood niya ang kanyang CCTV para malaman kung may kaina-hinalang kilos. Samantala, nagsagawa si Agent Ross ng meeting kasama ang iba pang mga pulis. Ipinaliwanag niya sa kanila na masasamang tao ang mga target. Pagkatapos, ibinigay niya ang mga pangalan at numero ng mga taong naroon sa police station bago naganap ang krimen. Nang gabing iyon, bumalik sa apartment si Danny Delano, ang boyfriend ni Catalea. Sinalubong siya ni Catalea. Naghalikan sila. Ngunit tinanong ni Danny kung kailan sila magkakaroon ng isang normal na date. Pangarap na niyang maipakita si Catalea sa ibang tao, pero hawak ni Catalea ang relasyon nila. Hindi kayang labanan ni Danny ang kanyang pagkahumaling sa kanya. Kinaumagahan, umalis si Catalea papunta sa isang dry cleaning house. Pumunta siya upang makipagkita kay Emilio. Sinabi nito sa kanya na nami-miss siya ng kanyang lola. Ipinakita niya kay Catalea ang kanyang susunod na target. Ngunit bago siya umalis, ipinakita niya ang newspaper. Tinanong niya kung gaano na ito katagal at kung bakit niya ito ginagawa. Kinundena ni Emilio ang kanyang mga ginagawa. Sinabi niyang hindi nito mapapalabas si Don Luis. Ipinaalala niya kay Catalea na hindi lamang ito tungkol sa kanya. Itinamo siya ni Catalea at sinabi niyang malinis siya. Ngunit ipinaalala ni Emilio na trabaho niyang panatilihing ligtas si Catalea. Hindi propesyonal ang ginagawa niya. Nakita niyang hindi pinagsisisihan ni Catalea ang kanyang mga ginawa. Plano pa rin niyang ipagpatuloy ang mga ito. Sinabi ni Emilio na hindi niya dapat dinala si Catalea sa ganoong klaseng buhay. Ngunit nakipagtalo siya rito. Sinabi niyang siya mismo ang pumili sa landas na iyon. Matapos niyang sabihin ang kanyang panig, hiniling ni Catalea na ipagpatuloy nito ang pagbabantay sa kanya. Sa opisina, sinuri ni Ross ang isang larawan ng orchid. Nakita ito ng isang office worker at tinawag itong Catalea. Ipinaliwanag ng lalaki na nagmula ito sa Colombia. Alam niya ang tungkol sa bulaklak dahil sa kanyang asawa. Nakita niyang tugma ito.
Sinubukan niyang maghanap ng organisasyong may ganoong pangalan, ngunit hindi siya pinayagang magkaroon ng akses. Samantala, pinakain ni Cataleya ng hilaw na karne ang kanyang mga aso. Kinuha niya ang isa sa kanyang mga passport. Pagkatapos, lumipad siya papunta sa Caribbean. Doon, ang kanyang target na si William Woodgard, isang mayamang milyonaryo, ay araw-araw na nagpa-party. Nagpa-party siya kasama ang maraming babae. Sinubukan ng isa sa mga ito na kunin ang atensyon ng kanyang mga peteng, ngunit hindi siya pinansin ng mga peteng dahil walang dugong makakaakit sa kanila. Nang gabing iyon, nagdagdag si William ng security. Pumunta siya upang magsaya kasama ang kanyang mga babae. Sa kabila ng mahigpit na seguridad, lumitaw si Cataleya mula sa pinaka-hindi inaasahang lugar. Lumitaw siya mula sa shark pool. Pagkatapos, pumunta siya sa kanyang target upang patayin ito gamit ang baril. Ngunit nagbago ang isip niya. Gumuhit siya sa dibdib nito. Biglang nagising si William. Nakita niya ang mga bangkay ng kanyang mga tauhan na nakakalat sa sahig. Kaya kinuha niya ang kanilang mga baril. Pumunta siya sa main hall. Doon, nakita niya ang isang bulaklak na Cataleya sa salamin na nakatikip sa shark pool. Pagkatapos, nakarinig siya ng boses na nagsasabing tumalikod siya. Nang makita niya ang salarin, paulit-ulit niyang pinaputukan ito. Ngunit napagtanto niyang naloko siya. Walang lumabas na bala. Nagsimula siyang magmakaawa, ngunit binaril siya ni Cataleya sa binti. Pagkatapos, binasag niya ang salamin sa ilalim nito. Ipinaunawa niya rito na ang kanyang dugo ang magiging katapusan niya. Sa loob lamang ng ilang segundo, bumagsak siya sa kanyang pool. Sinubukan siya ng mga peteng bilang bagong pagkain. Samantala, matapos paulit-ulit na subukang makapasok sa CIA account, kumilos si Ross. Nakipag-ugnayan si Ross kay Richard. Binigyan niya ito ng impormasyon tungkol sa kaso ng vigilante killer. Hiniling niyang bigyan siya ni Richard ng access, ngunit sinabi ni Richard na hindi niya ito magagawa sa pamamagitan ng tawag. Mas mabuting mag-file si Ross ng opisyal para rito. Lumipad si Marco papuntang Chicago. Tinawagan siya ni Richard upang sabihin na papalapit na sa kanya ang FBI. Kaya inutusan niya si Marco na ayusin ang problema. Matapos ang kanyang misyon, pumunta si Cataleya sa bahay ni Danny. Nakita niyang nag-iwan ito ng note para sa kanya. Sinabi nitong babalik siya kinabukasan. Pumunta siya sa isang art meeting. Samantala, sinusuri ni Ross ang listahan ng mga taong pumasok sa istasyon. Nang makita niya ang pangalan ni Cataleya, hindi ito lumitaw. Kaya napag-isipang hindi babae ang vigilante killer. Kinabukasan ng gabi, bumalik si Danny. Nakita niyang naghanda si Cataleya ng indoor candlelit dinner. Binigyan niya ito ng stuffed alligator na matagal na nitong gusto. Hinalikan niya ito ng paulit-ulit. Ngunit iminungkahi ni Danny na mag-usap muna sila. Pinag-usapan nila ang kanilang mga biyahe, ngunit nang subukan niyang malaman ang higit patungkol kay Cataleya, hindi siya nagbukas. Hindi niya sinabi ang tungkol sa kanyang nakaraan. Sa paghahanap ng kahit anong masasabi niya, hiniling ni Danny na sabihin niya rito ang kahit ano. Kaya sinabi niya na minsan ay nakakaramdam siya ng kalungkutan at pag-iisa. Nakarelate si Danny sa kanya. Lalapitan niya sana ito para halikan, ngunit pinigilan siya ni Danny. Sinabi nitong gusto niyang siya naman ang manguna. Kinabukasan, naghanda ng almusal si Danny. Kumuha siya ng litrato ni Cataleya. Pagkatapos, ginaising niya ito, ngunit agad na bumangon si Cataleya mula sa kama. Nagsimula siyang magbihis upang umalis. Nalito si Danny at tinanong kung ano ang nangyayari, ngunit hindi siya binigyan ni Cataleya ng sagot. Makalipas ang ilang sandali, dumating siya sa library. Nakipagkita siya kay Emilio. Galit nitong ibinato sa kanya ang newspaper. Sinabi nitong may kinuha si Don Luis sa isa sa kanyang mga kaibigan. Papalapit na ito sa kanila, ngunit hindi ito itinuring ni Cataleya na malaking problema. Dahil dito, lalo siyang nagalit sa kanya. Sinabi niyang nagbago na si Cataleya. Hindi na siya muling bibigyan ng trabaho. Bilang depensa, nagtanong si Cataleya. Tinanong niya kung ilang tao ang pinatay ni Emilio nang patayin nila ang kanyang anak. Ngunit ipinaalam nito na magkaiba ang kanilang sitwasyon. Itinuturing niyang si Cataleya ang tanging pag-asa na natitira sa kanilang pamilya. Pagkatapos, sinabi niyang huwag na siyang makipag-ugnayan sa kanya o sa kanyang ina. Bilang patunay, iniabot niya kay Cataleya ang isang litrato at iniwan siya.
Nang makita ito ni Catalea, napaiyak siya. Kalaunan, nakipagkita si Danny sa kanyang kaibigan. Inilarawan niya si Catalea, na kilala niya bilang Jennifer. Sinabi niyang ito ang taong kumbinsido siyang talagang gusto niya. Ipinakita ni Danny ang litrato bago siya lumabas. Pumunta siya upang tanungin ang isang pulis na nagbigay sa kanya ng tiket dahil mali ang kanyang pagparada. Samantala, nakipag-ugnayan ang kanyang kaibigan sa kanyang sister-in-law. Ipinadala niya rito ang litrato ni Catalea upang matulungan siyang magpatakbo ng scan. Matapos ang maraming pangungumbinsi, ginawa niya ang sinabi nito. Lumitaw ang resulta sa computer ni Ross. Kaya tinuntun niya ang pinagmulan nito at nagpadala ng mga pulis doon. Habang may church service, dumating si Catalea. Sumama siya sa kanyang pamilya. Nagulat ang kanyang lola. Pagkatapos ng service, habang nagmamaneho pa uwi si Emilio, kinausap siya ng kanyang ina. Pinag-usapan nila ang mga ginawa ni Catalea, ngunit hindi nila alam na nakita sila ni Marco mula sa kanyang sasakyan. Samantala, nakumpirma ng mga pulis na ipinadala upang imbestigahan ang na-trace na activity ang isang bagay. Sa pamamagitan ng computer, nakumpirma nilang eksaktong tugma ang mga larawan kay Catalea. Kaya inutusan ni Ross ang mga pulis na ipadala ang mukha ni Catalea sa iba pang mga istasyon. Kinilala niya ito bilang vigilante killer. Sa panahong iyon, tinawagan ni Catalea si Danny gamit ang unknown line. Gusto niyang marinig ang boses nito, ngunit natunton ng mga pulis ang kanyang lokasyon. Nang makuha nila ito, agad na kumilos ang SWAT team upang habulin siya. Mabuti na lamang at sinabi ni Danny ang tungkol sa litrato na kinuha niya kay Catalea. Nalaman niyang malamang ay nakarating na ito sa mga pulis. Agad niyang tiningnan ang kanyang CCTV. Nakita niyang dumating ang SWAT sa kanyang building. Kumuha siya ng baril. Pinalaya niya ang kanyang ibon bago umalis sa apartment. Mabuti na lamang at nakalayo na siya bago makarating ang mga pulis sa kanyang lugar. Dumaan siya sa emergency staircase hanggang sa makapasok siya sa silid ng isang tao. Pinatumba niya ito. Pumunta siya sa banyo nito at kinuha ang sniper mula sa bubong. Pagkatapos, pinasabog niya ang pader. Gumamit siya ng mga wire upang bumaba na parang elevator. Nang makarating siya sa floor, mabilis siyang gumapang papunta sa garage. Pinatumba niya ang mga CCTV camera. Napansin ng mga opisyal na nagbabantay sa mga kamera ang kanyang lokasyon, kaya nagmamadali silang pumunta roon. Ngunit nakalabas na si Catalea sa pamamagitan ng isang vent. Ang vent ay patungo sa subway. Bumalik siya sa bahay ni Emilio. Nakita niyang pinatay ang kanyang lola at si Emilio. Labis siyang nagluksa sa kanilang pagkamatay. Kalaunan, pumunta siya sa bahay ni Ross. Pagkatapos, kin-order niya ito. Ipinaliwanag niya rito ang buong sitwasyon niya. Ipinaliwanag niya kung paano siya ginawang halimaw ni Don Luis, kailangan niya ng tulong nito upang makarating kay Don Luis. Sinusuportahan si Luis ng gobyerno. Ipinaliwanag ni Ross na wala siyang access sa CIA, ngunit pinagbantaan siya ni Catalea gamit ang kanyang pamilya. Pagkatapos, umalis siya sa bahay nito. Kinabukasan, pumunta si Ross upang makipagkita kay Richard. Hiniling niya rito na ibigay ang address ni Don Luis. Ngunit tumanggi si Richard kahit nakikiusap si Ross at sinasabing nakasalalay sa bagay na ito ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Biglang tumawag si Catalea kay Ross. Tinutukan niya ng sniper si Richard. Nagpaputok siya bilang babala. Sinabi ni Richard kung saan nakatira si Luis sa New Orleans. Kumuha si Catalea ng maraming bala. Isinama niya ang kanyang mga aso sa isang fire truck. Nagmaneho siya papuntang New Orleans. Sa pilitan niyang kinuha ang floor plan ng gusali ni Luis. Kinahapunan ding iyon, habang nagpaplano ang mga tauhan ni Luis kung paano haharapin si Catalea, may nangyari. Isang bazooka ang lumipad papasok sa mansyon. Halos mapatay nito ang mga tauhan ni Luis. Ang ilan sa kanila ay mabilis na sumakay sa isang sasakyan upang makatakas. Ngunit binangga ni Catalea ang kanilang sasakyan gamit ang fire truck. Pagkatapos, bumaba siya. Pinabagsak niya ang lahat ng tao sa loob ng sasakyan. Nagbago ng plano ang mga natitirang tauhan. Nagpasya silang magdepensa laban sa isang babae. Samantala, pinanatili ni Marco si Don Luis sa isang safe room. Hinanap naman ng iba ang kinaroroonan ni Catalea. Dahil alam na niya ang istruktura ng gusali, ginamit niya ang element of surprise upang pabagsakin ang karamihan sa kanila.
Mula sa pag-atake sa kanila sa basement hanggang sa pagpapaputok mula sa balcony, patuloy siyang kumilos. Inalis niya ang karamihan sa mga tauhan gamit ang iba't ibang armas. Sa takot, tinawagan ni Don Luis si Marco upang malaman ang sitwasyon. Ngunit hindi ang sagot na gusto niyang marinig ang natanggap niya. Sa isang pagkakataon, tumakbo si Marco papunta sa ibang silid. Hinintay niyang harapin si Cataleya ng harapan. Gaya ng inaasahan, pumasok si Cataleya sa silid. Naglaban sila. Bilang isang veteranong tauhan ng cartel boss, binigyan ni Marco si Cataleya ng matinding laban. Ilang beses niya itong tinamaan. Sinubukan niya itong barilin, ngunit lumaban si Cataleya. Kalaunan, ginamit niya ang inner frame ng isang baril upang saksakin si Marco. Sinaksak niya ito sa leeg. Umalis si Don Luis sa safe room. Tumakbo siya papunta sa isang black van. Nagmaneho siya palabas ng mansyon. Ngunit naharang ang kanyang daan ng isang garbage truck. Sa mismong sandaling iyon, tinawagan siya ni Cataleya gamit ang cellphone ni Marco. Ipinagyabang niya rito na hindi siya maaaring patayin. Binyantaan niyang hahanapin at papatayin si Cataleya, ngunit sinabi niya sa kanya na eksakto siya sa lugar kung saan niya gustong mapunta. Doon napansin ni Don Luis ang kanyang paligid. Nakita niya ang mga aso ni Cataleya sa loob ng van. Sa isang salita, inutusan niya ang mga ito na umatake. Sinalakay ng mga aso ang cartel boss. Pinatay nila siya sa proseso. Makalipas ang ilang araw, inimbestigahan ni Agent Ross si Danny. Gusto niyang malaman ang higit pa tungkol kay Cataleya. Sinabi ni Danny ang lahat ng alam niya. Matapos maantala ng ilang oras, humingi si Danny ng isang tasa ng kape. Nang pumunta si Ross upang kumuha nito para sa kanya, tinawagan ni Cataleya si Danny. Nalaman niyang nasa FBI siya. Nalaman din niyang alam na nito ang tungkol sa kanya. Sinabi niya kay Danny na mayroon silang 40 segundo. Gamitin niya ito upang magtanong ng 3 katanungan, ngunit ang simpleng tanong ni Danny ay ang tunay niyang pangalan. Sinabi niyang Cataleya ito. Pagkatapos, tinanong niya kung babalik pa ang kanyang little bird. Sinabi niya rito na maging bukas siya tungkol dito. Sa halip na itanong ang kanyang ikatlong tanong, sinabi ni Danny kay Cataleya na mahal niya ito. Samantala, nalaman ni Ross ang kanilang pag-uusap. Nang subukan niyang kausapin si Cataleya, ibinaba niya ang tawag. Pagkatapos, pinalaya ni Ross si Danny. Umalis si Cataleya sa payphone. Sumakay siya sa isang bus upang magsimula ng panibagong buhay. At doon nagtatapos ang pelikula.